Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin ito umpisahan, big shout out sa ating Team Kapuso na nandyan po ang lagi ang ating founder, Ma'am Jane, Ma'am Christy Alforte, kapatid Miss Thor TV, kapatid Irene, kapatid Rimari, Ma'am Nelia, kapatid Arnel Plaza. At syempre sa ating bagong monetized channel na walang iba, kapatid Sam TV Vlog. Congratulations! At syempre, sa aking kasama rito sa bahay, isang vlogger din. Nawa inyong masuportahan ang kanyang channel, Pinoy Firearms Instructor. At syempre, nandyan po ang ating ROC, Out of the Box, Sir Erwin Panganiban. At sa aking club, Kuwait Maharlika Eagles Club at Kuwait Maharlika Lady Eagles Club. At syempre, sa lahat ng ating mga kaagila sa buong mundo, shoutout po sa inyong lahat. At ngayon, may babasahin naman po tayong sulat mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Feliza. Isa rin po ako sa mga tagapakinig po ninyo dito sa iyong palatuntunan, Kuya Kalbo. Kaya nais ko rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. May asawa na ako noon at mayroon 3 anak. At ang hanap buhay ng aking asawa na si Tony ay isang mangingisda, Kuya. Masipag siya. Wala akong masabi sa aking asawa, Kuya. Pero dumanas kami ng hirap. Lalong-lalo na kung may bagyo sa aming lugar. Yan ang pinakamahirap sa mangingisda, Kuya. Ang bagyo o ang malakas na mga alon at hangin. Pagka ganito ang sitwasyon, konti lang ang huli nila na isda. At dito kami nabubuhay sa pangingisda ng aking asawa. Ako naman ay taga-alaga sa aming mga anak. May minsan bagyo dumaan sa aming lugar. Ang mahirap pa, Kuya. Nasa laot ang aking asawa. Kinabahan ako noon. Grabe ang aking pag-alala. Mabuti na lang at nakatago sila sa kabilang lugar.
2 araw sila kuya na hindi nakauwi ng bahay. Kaya grabe ang aking pag-alala. At ang mahirap pa noon, wala kaming makain. Dahil siya lang ang aming inaasahan na makabili kami ng aming pagkain. Kaya dahil wala pa si Tony, kinausap ko ang aking panganay na anak na babae. Nabantayan niya muna ang kanyang mga kapatid dahil ako'y maghahanap ng aming pagkain. May mga kamag-anak ako na may mga sagingan. Pumunta ako sa kanila. 3 buwan na buntis ako noon, kuya. Madulas ang daan. Pero kinaya ko kahit malakas ang ulan at hangin. Makahingi lang ako ng aming makain ng aking mga anak. At nabigyan naman ako, kuya. Kaya dali-dali akong umuwi sa amin. Pero sa aking pag-alis, nadulas ako, kuya, sa daan. At lalo akong kinabahan nang may makita akong dugo sa aking binti. Taimtim akong nagdasal na sana huwag malaglag ang aking pinagbubuntis. At pagdating ko ng bahay, pinasain ko agad ang aking panganay na anak. At mabuti na lang, kuya, pagdating ko ng bahay, tumigil ang agos ng dugo. At nagpasalamat ako na hindi nalaglag ang bata. Kinabukasan, nakarating si Tony. Tuwang-tuwa kami noon. Hindi sila napaano sa dagat. At kahit papaano may dala silang isda, kuya. At naibenta ito at nakabili kami ng bigas. Hanggat sa dumating ang araw ng aking kapanganakan, kuya. Lumabas ang isang batang lalaki. Kaya bali 4 ng aming anak ni Tony, kuya. 2 babae at 2 lalaki. At nang dahil doon, kuya, lalo kaming nahirapan ni Tony. Kaya nag-uusap kami na kung maaari, luluwas ako ng Maynila para mangamuhan. Para kahit papaano, makatulong ako sa aming pangangailangan.
At sabi ko kay Tony, siya na lang ang magbantay ng bata at minsan mangisda siya kung maganda ang panahon. At yun ang aming napag-usapan ko yan. Kaya umalis ako ng aming bahay. Sumama ako sa aking pinsan na nagtatrabaho sa bahay. At doon nakarating kami ng Maynila. At dahil buwanan ng aking sweldo, pinapadala ko na lahat kay Tony, kuya. Dahil libre naman kami pagkain. At lahat libre sa bahay. Kaya malaki ang pasalamat ko nang ako'y nakarating ng Maynila para magtrabaho sa bahay. Dahil dito natustusan ang pangangailangan ng aming mga anak. Hanggat hindi ko namalayan, kuya, 2 taon na pala ako. Na nagtatrabaho sa bahay. At doon nagpaalam ako sa aking amo na kung pwedeng dalawin ko at bisitahin ang aking pamilya. At dahil mabait ang aking amo, kuya, pinayagan ako. Binilhan ako ng ticket ng barko at pinabaunan pa. Kaya malaki ang pasalamat ko sa kanila. At sabi ko, malaki ang maitutulong sa aking pamilya ang kanilang binigay sa akin. At nang makarating ako sa amin, kuya, malayo pa lang nakita na ako ng aking panganay na anak. Grabe ang sigaw niya hanggat sa nalaman ng kanyang mga kapatid. At nagtakbuhan sila palapit sa akin na umiiyak. Ang lalaki na ng aking mga anak, kuya. Kaya mahigpit ang aming yakapan. Iyakan. Wala noon si Tony dahil nasa laot. Hapon na nang dumating. At nang makita ko, tuwang-tuwa din siya. At sabi niya, hindi na raw niya ako papayagan pang umalis. At magpupursig siya para hindi kami mahirapan. Kaya dahil sa sinabi niya, hindi na ako umalis, Kuya Kalbo. Nag-focus na lang ako na bantayan ang aking mga anak. Ang aking panganay noon,
ay 16 years old. Nag-aaral. Pero nadismaya ako, kuya. At ang aking asawa. Nang malaman naming nabuntisan ang aming panganay na anak. At ang masaklap pa nito, pamilyado ang lalaki. Galit na galit ako noon sa aking anak, kuya. Bakit pumatol siya sa lalaking may asawa? At ang problema, kuya, sinagot-sagot pa ako ng aking anak. Yun ang hindi ko matanggap. Kaya tuloy na sampal ko siya. At ang dahil doon, kuya, lumayas ang aking anak at pumunta sa aking kapatid. Dahil sa sama ng loob ko at galit, pinuntahan ko ang lalaki. Pero bigo kami ni Tony, kuya. Huli na naming nalaman na umalis na rin pala ang lalaki na nagpabuntis sa aking anak. Kuya, naghalo ang lahat ng kalungkutan, galit. Minsan pumunta ang aking kapatid. Kinausap kami. Na wag na lang daw naming pagalitan ang aming anak. Dahil hindi na maibabalik pa ang nangyari. Kaya nag-uusap kami ni Tony, kuya. Doon na pagkasunduan namin. At sinabi namin sa aking kapatid na pauwiin na lang ang aming anak. Masakit man sa kalooban namin, pero natanggap na rin namin, kuya. Ayaw pa nga umuwi sa amin ng aming anak. Dahil baka daw saktan pa namin siya. Pero sinabi namin sa kanya na hindi na kami magagalit sa kanya. Umuwi na lang siya ng bahay. Umuwi naman ang aming anak, kuya. Pero ni minsan, wala kaming narinig na nanghingi ng tawad sa amin. Pero dahil para wala ng gulo,
para pare-pareho na kaming tahimik. Hindi na lang kami nagsalita ni Tony, Kuya. Kaya minsan naitanong ko sa sarili ko, na hindi nakita ng aming anak ang sobrang kahirapan na aming dinanas. Hindi naman sana siya bulag. Nakita naman niya ang sakripisyo namin para lang mabuhay sila at makapag-aral sila. Pero hindi niya ginawa iyon. Hindi niya nakita iyon. Hanggat sa nanganak ang aming anak, itong isang batang lalaki. Masaya na lang kami, Kuya, ni Tony. Nagkaroon kami ng apo. Pero kinausap namin ang aming anak na kung maaari, magtrabaho siya at willing kaming magbantay sa kanyang anak. Para naman matulungan kami. At mapalaki niya ang sarili niyang anak. Dahil doon, Kuya, tinawagan ko ang aking pinsan. Nakausapin ko ang aking amo. At ang sabi ko, kung pwedeng, ang anak ko na lang ang papalit sa akin. At dahil doon, hindi sila pumayag, Kuya, dahil minor de edad ang aking anak. Papayag daw sila kung 18 anyos na ang aming anak. Kaya ngayon, mahirap pa rin ang aming kalagayan ni Tony, Kuya. Hindi pa rin kami nakakaluwag. Ito na nga siguro ang buhay namin. Gustuhin man namin na lumuwag ang aming buhay, pero talaga sigurong ganito ang guhit ng aming palad. Kuya Kalbo, ngayon ay nasa sa amin ang aming apo. Dahil nagtrabaho na ang aming anak. At pinapadalahan na lang kami buwan-buwan para sustentuhan ang kanyang anak. Kuya, maraming salamat po dito sa iyong palatuntunan at ito po ang kwento ng aking buhay. Mahirap man, pero kailangan tanggapin ang katotohanan. Hanggang sa muli, maraming salamat at lubos na gumagalang. Felisa.
Ma'am Felisa, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento. Sa totoo lang po, grabe ang naranasan po ninyong kahirapan. Pero wag po kayong mawalan ng pag-asa. Baka pagdating ng panahon, makakatulong din ang inyong anak. Dahil hindi lang naman isang inyong anak kung hindi 4. Malay po natin. Kung hindi man nagbigay ng swerte ang iyong panganay, baka sa iyong pangalawa, pangatlo, pang-4, baka sila ang makapagbigay magandang buhay sa inyo ni Sir Tony. Kaya tuloy lang ang pagdadasal at tiwala sa may kapal. Para kayo po ay pagpalain. Kaya dasal naming pagpalain ang iyong pamilya. Kung hanggang ngayon nararanasan po ninyo ang inyong kahirapan, tuloy-tuloy lang po sa pananalig sa taas. At darating din ang panahon na kayo'y maging masaganang buhay. Mga kaibigan, ano ang masasabi po ninyo sa kwento ng buhay ni Ma'am Felisa? Mag-comment at i-share na yan. Malay po natin, isa sa mga kaibigan po ninyo ang magpadala ng sulat dito sa ating palatuntunan. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe dito sa aking YouTube channel, Jun Sahay Bird. At inyo po akong ma-follow sa aking FB, Jun Sahay Kalbo. At muli, ako'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli, God bless us all.